Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isang malinaw na sulat. Nang makita niya ang kahoy na card sa kamay ni Aaron, ang mga tao na may iba't ibang ekspresyon sa eksena ay naging isang pinag-isang pagkabigla sa isang iglap. Sa ganang kanila, ang apat na magkakapatid ay hindi kasing husay nila sa yin chi at bilang, kaya hindi katanggap-tanggap na matalo ng iba. Ngunit tulad ng sinabi ni Shuren, ang liham ng pag-unawa ay talagang isang panloob na tacit understanding o ilang uri ng kontrata para sa kanila, na hindi madaling makuha sa pamamagitan ng pagkatalo kay Shuren at sa iba pang apat na tao. Niyugyug ito ni Liang Han gamit ang isang kamay, at ang kahoy na card ay direktang lumipad sa kanyang kamay. Pagkatapos ng kaunting pagsusuri, binalik niya ang tingin sa siyam na magkakapatid at sinabing, "Totoo. Taong puno, ano ang ginagawa nila? Hindi na pagkasundoan na ang bagay na ito ay higit na mahalaga kaysa buhay. Paano maibibigay ang bagay na ito sa iba? Ibinabalik lang ito sa isang binata. Anong problema? Di ba sabi nung bata, buhay pa yung apat na tao? Hindi ko akalain yung apat na punong tao nag-aaman sa buhay at takot sa kamatayan. Para maprotektahan ang buhay nila, they take this thing as collateral. That's reasonable. Kung ganoon, natural na hindi masusunod ang kasunduan ng taong iyon. I think this clear letter will be invalidated. Dahil may kasunduan sa simula, dapat tayong sumunod sa kasunduan sa anumang kaso. Hindi ko iminumungkahi na hindi wasto. At saka, sino ang makakatiyak na ang komunikasyon ay hindi isang mortgage dahil sa takot sa buhay at kamatayan, sa halip na isang regalo kusang ibinigay sa kanya ni Shuren at ng iba pa? Kung ito ay regalo sa kanya, totoo na dapat tayong sumunod sa kasunduan. Sa paghuhusga ni Liang Han sa pagiging tunay ng mga bagay, ang siyam na kapatid na lalaki sa likuran niya ay nagsalita at nagkaroon ng sariling opinyon. Hindi nagulat si Han Sanchen dito. Pagkatapos ng lahat, nilinaw ni Shuren nang bigyan niya ang kanyang sarili ng isang malinaw na sulat. Dapat mayroong ilang pagsalungat at pag-aproba. Bagamat ayaw kong ipagtanggol, alang-alang sa dignidad ng apat na taong puno, kailangan ko ring linawin na ang bagay na ito ay personal na iniharap sa akin ng mga taong puno, at hindi magkakaroon ng anumang pamimilit o pang-uudyok. Bulong ni Aaron. May gustong tumanggi, ngunit si Liang Han ay nagwagayway ng malaking kamay sa oras na ito, huwag nating sabihin na hindi niya alam ang liham ng pag-unawa. Walang pamimilit at panghihikayat kay Shuren at sa iba pa. Kahit na alam niya, siya ginagawa rin niya ito. Ano ang magagawa niya? Tama si Liang Han. Kung napakadaling takutin, tiyak na hindi lang magkakaroon ng ganoong batang lalaki dito sa nakalipas na milyon-milyon o kahit daan-daang bilyong taon. Anong masama sa pagiging bata? Ang likod na alon ng Yangtze River ay nagtutulak sa harap ng mga alon. Ang mga backwave ay dapat na bata pa, hindi ba? Ang mga salita ni Liang Han ay malinaw na nakatanggap ng suporta at pagkakaisa ng ilang tao, ngunit natural na mayroon ding mga taong hindi nasisiyahan. Bagamat may appointment noong mga taon na iyon, ang kasunduan ay pinagsama-sama rin namin, hindi ng apat na kapatid ni Shuren. Ang pag-aproba ng apat na magkakapatid ay lahat. Let me see something pangit. Sino doon kung sino ang mas mataas, cultivation at seniority kaysa sa apat na magkakapatid? We are old and have higher accomplishments. Naturally, we see things more accurately than the four waste materials. How can we be influenced by their words? No matter what you think, I don't approve. I don't agree. Of course, we have to say such a big thing. Tama na. Ang bawat panig ay may sariling dahilan at pagtitiyaga. Sa ilang sandali, nabuo ang isang paghaharap. Hindi nagsalita si Aaron.
Ngunit tahimik na tumingin sa kanila, naghihintay sa kahulugan ni Liang Han. Malinaw, sa 10 taong ito, siya ang dapat na pinaka-core, at ang kanyang kahulugan ay kumakatawan din sa hinaharap na direksyon ng buong bagay. Sa makatuwid, ang Aaron ay dapat maghintay para sa pinakamahalagang desisyon ng pinakamahalagang taong ito. Well, hindi na kailangang mag-away. Itinaas muli ni Liang Han ang kanyang malaking kamay. Tamang-tama, ang 9 na tao na nakikipagkumpitensya pa rin para sa harapan ay napapikit sa oras. May grupo ng matatanda na hindi alam kung ilang taon na sila, nag-iingay sila dito sa harap ng isang binata. Joke yun. In fact, as far as I am concerned, kahit anong ugali ang mapanatili natin, may kaunting pagkakaiba lang sa huli. Tama ba ako? Nang bumagsak ang mga salita, sinulyapan ni Aaron ang iba pang 9 na tao at nakitang tumango ang iba pang 9 na tao, na medyo naguguluhan. Handa ka na ba? Napatango si Liang Han sa magkapatid. Sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Aaron. Ako, ang tulirong Aaron ay halatang natulala at natulala. Hindi niya ito naaninag ang mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Gayunpaman, habang ang 10 tao ay mabilis na naghiwa-hiwalay at pinalibutan ang Aaron sa isang pabilog na paraan, ang Aaron, na hindi gaanong nakakaintindi, ay tila naiintindihan ng kaunti. Ang tinatawag na pagkakaiba ay ang mga sumasang-ayon ay hindi ako pinapatay, at ang mga hindi sumasang-ayon ay ganap na pinapatay ako, di ba? Sabi ni Aaron na may pilyong ngiti. Matalino ka. Gusto ko ang mga kabataang mabilis mag-react tulad mo. Tumawa si Liang Leng. Walang pagpipilian ang Aaron kundi ngumiti ng mapait, ngunit hindi ito ganap na hindi katanggap-tanggap. Kung tutusin, lahat ng tao dito ay sobrang galit at mamamatay tao. Natural, ito ay isang nakatayong estado. Bagamat may malinaw siyang sulat, gaano kaya ang aasahan niya? Pangalawa, tulad ng sinabi ng kalaban ngayon, si Shuren at iba pa ay palaging nasa itaas at ibabang bahagi ng lakas. Magkano ang maibebenta ng lower reach kung gusto nilang magbenta ng mukha ang upper reach? Ito ay tulad ng Party A at Party B sa lupa. Gaano kalakas ang Party B sa harap ng Party A? Upang maunawaan ito, bahagyang hinugot din ni Aaron ang kanyang Jade Sword sa oras na ito, at ang masasamang mata ko ay masunurin ding bumalik sa mukha ni Aaron. Ang isang mata ay mapagimbot na at handa na para sa pag-atake at pagtatanggol anumang oras. 10 dozen to, may nambubuli sa'yo. E paano kung dalawa muna ang piliin mo, 2 hanggang 2? Ngumiti si Liang Han. Mayroon tayong 10 tao, kaya nakatadhana tayong magkaroon ng kahit 5 rounds. Hinahayaan kitang magpahinga ng ilang oras sa bawat round hanggang sa maisip mong makakapaglaro ka na ulit. Paano na? Umiling si Aaron. Totoo na medyo nalulugi ako kapag nataman ko ang 2 sa bawat 10, ngunit sa kabaligtaran, wala ka ring katawan. Bakit hindi kita binubuli? I think 10-2 is fair. Basta wag kang masyadong target sa little brother ko. Nasa recovery stage pa yan, how about it? Mabuti, kabayanihan. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, pinuri ni Liang Han ng may malaking kasiyahan, nagsisimula na akong magustuhan ka. Binata, dapat ay baliw ka at sapat na ang pagiging dominanti. Kapareho mo ako noong bata pa ako. Mabuti. Pagkatapos noon, nakatuon si Liang Han sa masasamang mata ko sa tabi ng Aaron. Gayunpaman, si Liang Han ay medyo nalitaw saglit. Ang halimaw na nasa harapan ko ay tila pamilyar, ngunit saglit, hindi ito mapangalanan. Ito ay, tanong ni Liang Han. Nako, nakalimutan kong magpakilala, kapatid ko, mata ko sa kasamaan. Pagkatapos Aaron patid ang ulo ng masamang mata ko bahagyang. Tuwang-tuwa ring tumangala ang lalaki, ibinuka ang kanyang bibig at biglang umungol. Ano? Evil gluttony. Ito. Ang ipinakilala ni Han Sanchen ay ang mga ulap ay magaan at ang hangin ay malinaw, ngunit halatang takot ang lahat ng naruroon. Kahit na maraming mga tao dito ay mga antik sa loob ng maraming taon, sila ay malinaw na mas bata kaysa sa mas lumang mga antik. Bukod dito, dahil sa kanilang edad at posisyon, mas alam nila ang takot at tunay na lakas ng mga sinaunang bagay. At least sa ngayon, nawala ang ngiti ng isang grupo ng mga tao kanina lang. Lahat sila ay nakatingin sa katakawan ng kasamaan at nakasimangot. Bakit? Nagdududa ka ba? Sa qualifications mo, naniniwala akong mas marami pa akong nakita kaysa sa akin. Totoo man o mali, pagmamayabang man o hindi,
sa isang tingin mo lang malalaman. Ngumiti si Aaron. Hindi alam ng ilang tao, ngunit nakita ito ng ilang matatandang Diyos sa pamamagitan ng iba pang espesyal na channel. Nagkatinginan sila. Hindi man sila nagsasalita, ipinaliwanag ng kanilang mga mata ang lahat. Kawili-wili, kawili-wili, tulad ng isang sinaunang mabangis na hayop ay maaaring magparami sa mundo. Ako ay mapalad na makita ito sa aking buhay. Binata, dapat pa rin. Akong magpasalamat sa iyo, si Liang Han ay karapat-dapat na maging pinuno ng grupong ito. Pagkatapos ng kaunting sorpresa, mabilis niyang pinatatag ang sitwasyon at mahinahon at maluwag na sinabi, "Let me say that the waves behind the Yangtze River push the waves forward. Baka hindi natin makita kung ano ang karapat-dapat nating makita sa mahirap nating buhay. Sa sandaling ito, nakikipaglaban tayo sa tabi ng binatang ito. Ngayon pa lang, naiisip ko pa rin na nakakahiya at nakakasawa kung sino ang gustong makipaglaban sa halimaw na ito. Ngayon dapat lahat sumugod para ipaglaban ito." Sa paglabas ni Liang Han upang patatagin ang sitwasyon, ang isang grupo ng mga tao sa lalong madaling panahon ay nagpaga ng maraming emosyon, at ang ilan ay ipinagmamalaki pa ang kanilang orihinal na paghatol. Ngumiti si Aaron, "Excuse me for interrupting. Meron pa akong kaibigan na hindi pa nakikilala." Pagkatapos, sa ilalim ng mausisa na mga mata ng mga tao, kinamayan ni Aaron ang kanyang kaliwang kamay at isang mahabang palakol ang lumitaw sa kamay ni Aaron. "Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po." Nang makita ang palakol sa kamay ni Aaron, ang 10 tao ay nagkatitigan, ang ilan ay nalilito. Total palakol lang. Ayon kay Han Sanchen at sa kanyang mga kaibigan, ito ay dating katakawan ng kasamaan, kaya dapat na ito ay pareho o mas mataas na bagay ngayon. Ang bawat isa ay interesado rin sa kung ano ang magiging katulad ng masamang katakawan. O kung ano ang maaaring mas mataas kaysa dito. Ngunit ngayon, ito ay isang palakol. Bukod dito, ang kulay ng tanso ay nasa lahat ng dako. Tila matagal na itong maalikabok at mukhang sira-sira at hindi kumpleto. Kung hindi dahil sa katakawan ng kasamaan, gusto pa nilang sama-samang sumigaw sa Aaron, "Kalokohan mong ratio." Ngunit ito ay tiyak na dahil sa matako sa ilalim ng kasamaan na ang mga tao ay hindi maglakas loob na abusuhin sa kalooban. Sa halip, sinusubukan nilang i-connecta ang sirang palakol na ito sa ilang mga sagradong bagay. Ilang sandali pa ay parang may naisip sila. Hindi nila maiwasang magtaas ng kilay at magkatinginan ng may takot. Si Liang Han pa rin ang unang nagbuka ng kanyang bibig, "Maliit na kapatid, ito ay palakol. Hindi mo sasabihin sa amin. Pango palakol ba?" Ngumiti si Aaron, ngunit ang ngiti niya ang dahilan kung bakit hindi na tumawa ang lahat ng naruroon sa sandaling ito. Lahat ay tumingin sa kanya sa matinding takot, at ang kanilang mga puso ay tumibok ng mahina. Mayroon silang hindi kilalang premonition sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, hinihintay lamang nila ang pangungusap ni Aaron. Ito ay pangopalakol. Sa sandaling bumagsak ang boses, ito ay parang isang kawan ng mga ibon na sinalakay. Agad namang nabigla ang lahat. Higit pa, umatras sila ng ilang hakbang. Tiningnan nila si Aaron at ang pangit na palakol sa kanyang kamay. Ano? Pangopalakol ba yan? Iyan ang hari ng libu-libong armas na ipinasa sa libu-libong taon at umaakit sa mga tao at kabayo mula sa lahat ng antas ng buhay upang sakupin sila. Paano ito magiging posible? Sa milyon-milyong taon, ilang tao ang nagsikap na makuha ito, ngunit sa huli, tingnan mo ang tunay na mukha nito, kahit na hindi nila alam kung nasaan ito, ngunit ang taong ito. Bata pa, pero nakakakuha siya ng ganoong kayamanan, sa palagay ko naiintindihan ko na kung bakit ibinigay sa kanya ni Shuren at ng iba ang transparent na sulat. Oo, na may hawak na palakol na pango at may matako na katawan ng kasamaan, maaari mong isipin kung sino ang maaaring magkaroon ng ganoong postura. Ikaw at ako ay lahat ng sikat na tunay na Diyos dito, na umakyat sa tuktok ng mundo. Hayaan mo siya, kahit kalahati ng kanyang paggamot ay hindi pa naibigay. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang lahat ay nagulat at muling tumango. Shit, that's bullshit. Evil gluttony daw. Pangopalakol daw. Wala ka bang utak? Dahil lang dati tayong nasa tuktok ng mundo, kaya dapat nating malaman na ang mga bagay na ito ay wala sa lahat. Oo, masasabi ko rin na ako ang Supreme God. Naniniwala ka ba? Anyway, who cares? Who won't?
Just I say, tama man o hindi, hindi mo malalaman hanggat hindi ka lumalaban. Oo, gusto kong makita kung gaano kalakas ang isang tao kung siya ay may dalang sinaunang mabangis na hayop at ang hari ng mga sandata sa kanyang kamay. Natatakot kang matagal ka na rito, at tanga ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang mga hindi nasisiyahang tao ay direktang lumipad at sumugod patungo sa Aaron. Si Aaron ay ngumiti at hindi man lang nagpanik. Biglang nagsara ang 8 gintong katawan. Lumipad pababa ang Jade Sword kasama ang Skyfire Moonwheel. Ang iba ay may dalang pango-access at direktang sumugod sa 3 lalaki sa harapan. Dahil ayaw mong maniwala, huwag kang magtago. Sa pagitan ng mga salita, ang palakol sa kanyang kamay ay itinaas at pinutol. Hindi ako magtatago kung hindi ako magtatago, talagang hindi ako naniniwalang masasaktan mo ako sa palakol na ito. Ang lalaking mukhang alimango at naging maayos ay umungal, tulad ng isang pares ng crab pliers, at dumiretso sa Mount Tai sa lugar. Sinusubukang direktang makayanan ang pag-atake ni Aaron gamit ang kanyang napakatigas na mga kamay ng alimango, kung gayon ay makakatulong ito sa iyo. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, diretso niyang kinuha ang kanyang palakol at tinadtad ito sa kanya. Wala akong nakitang murang kahilingan pagkatapos ng mahabang buhay. Sa pag-atake ng Aaron, ang mga medyo kinikilalang tao na hindi gumawa ng hakbang ay nakatuon sa pag-atakeng ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!